You are 24 years old at ang bahay na ito na ipundar mo. Bilib ako dun Magba-birthday ako ng 22 years old ko. Buntis ako kay Bia. Dumating pa sa point na nangutang ako ng pera kay Donalyn. Friend ko siya. Talagang nangiram ako sa kanya ng siguro I think mga 1.5. Kasi sobrang hirap. Nung time na kinuha ko po to, hindi ko pa alam na buntis ako. So lahat ng pera ko, nailabas ko na para sa bahay. Tapos nung kinuha ko to, pinarenovate ko din siya. Bukod pa po dun sa presyo ng house. Tapos sakto nung December yun Birthday ko, Christmas, so sunod-sunod yung gastos. Talagang naitaguyod ko lang po. And awa ng Diyos, talagang hinayaan niya na maging complete na tong house na to for me. Pero nakaka-proud ang house na to nasa isang exclusive village. Kumbaga, hirap at tiyaga mo ito. Bata pa lang talaga po ako, raketera na ako. Noon yung time po na bago ako pumasok sa vlogging, meron na kaming unang bahay. Ako din po yung nakapagpatayo noon. Sa Cavite? Sa Cavite. 18 years old ako that time. Bali yung lupa nun parang 150K. Pero nung pinatayo po namin yun, parang tiki-tiki. Kaya parang Tetris yung bahay na yun. Kasi hindi siya buo. Pero makikita mo yung mga tiles, iba-iba. Kasi pinagtiyagaan namin ng mother ko. Unti-unti po, parang kada allowance na dumadating sa amin from my dad, inahati-hati namin para maipundar yung bahay na magiging maayos para komportable kami. Ang tatay mo, Lebanese. Ang nanay mo ay Pilipina. Ano nangyari sa mga magulang mo? Are they still together? Hindi po talaga. Hindi na sila naging okay. Pero kapag nakikita-kita, syempre, para sa aming tatlo, okay na sila. Parang naging friends na lang sila. At ilang taon ka no nung naghiwalay sila? Siguro po 6 years old ako. At gaano kahirap ang buhay niyo noon? Ay, mami, baka maloka kayo. Nung iniwan kayo ng tatay mo. Pero hindi naman ako tanim ng galit or what sa daddy ko. Parang na-realize ko na lang lahat ng mga nagawa niya. Tapos, nung time naman na naghiwalay sila ng mom ko, seryoso po to, hope to die. Prex man, mamatay man. Talagang tumira kami sa Baywalk. Sa kalye? Sa kalye. Isipin niyo po, talagang sa truck kami natitira, natutulog. Tapos, ilang taon ka nun? Siguro po 6, 7. Mga 2 months, 3 months kami na sa kalsada. Alam ko yung pakiramdam na nung umuulan, tas wala kaming, dumating pa sa time na nagtitinda yung nanay ko ng sigarilyo, ganun. Tas sa Malate, di ba, puro foreigner. Kaya kami doon nakatambay kasi inaantay namin baka may friends yung daddy ko na makita kami, tas sabihin na ganun na yung nangyayari. Totoo po yun talaga. Yung kapatid ng mama ko na paniginipan niya kami, nalaman yung sitwasyon namin. Kinuha kami. Grade 4 ako noon, nung time na nagpag-aral na ako. Kasi nag-stop pa po kami ng pag-aaral, 3 kami. Kasi wala na kaming pera, wala na yung daddy, gano'n. Bago naman po sila nag-iwalay ng dad ko, talagang may kaya naman. So, yung mga gamit namin, hindi niyo po mahalatang hindi kami kumakain or nagugutom kami. Ang ginagawa ng mom ko, sa Robinson Malate. Doon kami naliligo. Tapos, dumating po sa time na kapag kakakain, wala kaming pambili. Sa food court kami nag-aantay. Tapos, yung first toy namin na nagkaroon kami magkapatid, ito totoo din to galing sa brother ko. Alam niyo po yung mga sa Tom's World, mga Quantum, yung ganong games, nag-iipon siya ng mga ticket na hindi kinukuha. Tapos pag naipon niya yon, bibili niya ng toy. Yung papalitan mo ng toy. Doon pa kami nagkaroon ng unang toy ni Rana. Talaga pong naranasan pa namin na yung kapatid ko, yung brother ko, inaalalayan na siya ng mom ko sa sobrang naging bagsak yung katawan niya kasi hindi na kami nakakakain ng weeks, ganun. Totoo po, puro water lang. Are you serious? Seryoso po. Tapos yung 5 piso sa amin noon, kaya sobra akong magpahalaga lahat ng nangyari sa buhay ko. Kasi 5 piso po sa amin noon, hapunan na namin yon. Bibili kami ng pudding na tinapay dahil pudding ang pinakamabigat sa tiyan. At pinakamura that time, piso mo mabigat na sa tiyan. So hati-hati kami. Bakit pag naaalala mo yung panahon na to, bakit masaya ka pa? Ngayon kasi po, kaya rin parang happy ako. Kasi proud ako na nalagpasan ko na kahit ganun yung naging buhay namin, alam ko pa rin kung asan ako, kung asan yung puso ko. And sa nangyari pong yun, ang pinakamaganda naman po is never kami iniwan ng nanay ko. Kumbaga, hindi lang ako yung nakaranas, sama-sama kami magkakapatid. As a single mother na ngayon naranasan ko, parang, okay, kaya pala yung mom ko ganito. Kasi mas naintindihan ko na siya as nung naging nanay ako, tas single mom pa. Yung mag-isa, dalawa,
2 anak mo, nakakabalo na eh. What more yung 4 yung anak At mo? walang pera. Walang pera. Fucked up na yung nangyari sa life mo, hindi ka makatakbo sa pamilya mo. Yung mga ganong senaryo, and tinitingnan ko yung akin, kabilang banda, swerte pa rin ako kasi may sarili akong trabaho, may mga kapatid akong matatakbuhan ko. Magkaiba, kaya para mas naintindihan ko and mas naging proud ako sa kanya. Paano mo napatawad ang tatay mo? Kasi hindi namin alam yung nangyayari. Wala kaming idea sa nangyayari. Tapos, di ba, nawala siya ng ilang years. Nagkaroon ng chance, nag-usap kami ng dad ko. Tapos, meron akong tanong sa kanya na, what if kaya kung hindi sila naghiwalay ng mom ko, kung nagabayan ako ng maayos, ano kaya yung magiging epekto? Kasi ang hirap po talaga eh. Kaya sabi ko, mas naintindihan ko yung mom ko. Talagang after ko manganak, sorry na ako ng sorry sa mom ko. Oh, really? Oo! Kasi ganun pala kahirap yun, maging nanay. Hindi talaga siya biro. Kumbaga, namulat ako sa lahat ng nangyari sa background ko bago ko nagkaroon ng own family. But do you think you are misunderstood? Opo, kasi parang hindi naman talaga maiintindihan ka ng lahat eh. Automatic na yun eh. Kahit ipaintindi mo na ipaintindi, 10 beses mo ipaintindihan dyan. Kung hindi ka naman din gustong intindihin ng iba, dahil meron silang pananaw kung paano ka nilang tignan as tao, wala ka nang magagawa dun eh. So parang, dumadating na sa time na I'm getting used to it na hindi na lang punahin kung ano yung pake ng ibang tao kasi hindi naman talaga nagmamatter sa buhay mo yan eh. Hindi na ako nakafocus dun sa mga taong hindi ako naiintindihan or nami-misunderstood lang ako dahil sa point of view nila pagdating sa akin. So, I'm done. Parang You're done. I'm done explaining myself. Kasi kuyang-kuya siya dito. Oo. And hands-on mother ka, I was told, pinapaliguan mo si Bia kanina. Sabay kami. Hindi siya lagi. Talk about you being a mother. What made you adopt a child? Noong time na yun, parang tingin ko may savings naman ako. Tapos, nung inalok yung batang yun sa akin, Sino nag-alok? like nangihingi ng tulong para dun sa bata kasi hindi kayang buhayin. Ay, alangan naman itapon. So, hindi mo kakilala yung... Actually, Hindi ka close friend? Hindi ka Hindi po. Meron lang parang yung mom ko, meron siyang naging friend na nagtitinda ng banana Q na matanda. Tapos doon inilapit yung bata. Tapos yung matanda na yon inalok sa amin na yung bata kasi. Tapos sakto nun may sakit si Lucas sa dugo, sa blood po. 5 days old siya nun. Tapos ako pa talaga yung nagpapaaraw sa kanya. Nung nakita ko yung batang yon, sabi ko, wala lang parang kinatok ako ni Lord. Hindi ko po alam parang wala pa naman sa plano ko. That time wala akong boyfriend, wala akong experience sa living partner, walang ganon. No, and you're 18. Walang anything. Parang nung nakita ko lang yung bata, parang destiny na sa akin to mapunta, hindi lang to help, also to love him unconditionally, na mamahalin mo siya ng higit pa sa buhay mo, and ganun po yung nangyari. Bago pa magkaroon ng biya and everything, walang pantay, walang lamang, walang ganun. Parang sa akin siya lang galing. Dumating pa sa time, pumapasok ako sa school, dala ko yung baby. Totoo, yung isang katulong ko po, si Yael, si Bumpy, sa Team Sebi, yaya siya ni Lucas mula pagka-baby ni Lucas. And kaklase ko siya. Oo, binibit-bit ko yung anak ko, tapos papasok ako school, ganyan. But not many people would do that. Opo. Matatakot sila sa nanggaling ang batang to, ano ba ang history ng mga magulang, and yet you did it. Opo. Tapos ano naman, yung setup naman namin kay Lucas, hindi lang, talagang parang ang naging lalo sa adoption is yung mom ko. Pero sinasabi ko sa mommy ko na ayusin yung papers kasi gusto ko sa akin. Kasi hindi ko hinihiling pero ayoko lang ma-feel nung bata pag dumating yung time na matanda na yung mama ko. Bakit ganito yung mama ko, ganito, ganyan. Ayoko ng question. Magiging open ako sa kanya, pero gusto ko iparamdam sa kanya na ito yung mami mo, makakasabay mong lumaki. Pero meron siyang nanay, mommy, and mama. Si mama niya si Rana, nanay, si mama ko, and mommy is ako. So, ang dami niyang nanay. So, Bia, ito ang, I would have to say, unang biological child mo. Una. But you consider her na pangalawang anak, kasi si Lucas. And nag-break kayo ng boyfriend mo. Opo. I think you were together only for a year? Opo. Mga almost, siguro sa total ng mga 4 years. Gano'n. 4 years. Opo, mga ganun. Pero nung nagkaanak ka, 1 year. Tapos nag-break. Tama ba? Opo. Opo. 8 months pa lang sabihin nun 10. Oo. 10 months. 10 months. Yeah. Pero sa anak. you really loved
this guy, Yeah, Daryl, sobra. because you almost had a second child, pero nakunan ka Opo, lang noon. opo. You were about to start a family. And hindi po start para sa akin, family Yun na na yun. siya. Oo, para excited na ako kung ano yung magiging. Na-excite ako na-imagine ko na yung sobrang complete family. Kasi hindi ko naranasan yun noon eh. So yun yung sinasabi ko na parang, eto na yun, kailangan kong maging complete family. Kaya kailangan kong magtiis, lahat na yan, gagawin mo, wag lang mawasak yung pamilya mo. Pero kung talagang hindi na kayang gawan ng paraan, and talagang hindi lang din naman about sa mga cheating eh. Pati yung pagiging toxic na, kasi hindi naman din ako magpapakalinis eh. Naging toxic din naman ako somehow. And you think wala nang future with him? Opo, wala na parang ganun. Hindi lang with him, pati sa sarili ko. Oo. Yung mga plano ko sa buhay, nawalan ako ng pangarap, ganun. Parang ngayon, nagsisimula pa lang uli akong mag-build. Hindi na para sa akin, para na sa mga anak ko. Kasi kung talagang bibitawan ko na lahat, paano? Oo. Paano sila? You were never clinically depressed or suicidal at any point? Dumating po sa time. Kailan yun? After mawala nung second baby ko po. Ang Yun sakit yung nun separation eh. Oo, separation, tas buntis ka, tas nawala yung baby mo, tas wala kang katuwang. Yun nga yung sinasabi ko, nagkukulong ako sa ilalim ng lababo. Ang lit-lit lang nun. Doon ako Doon ka nagtatago. nagkukulong? Opo. Ganun ka ka-depressed? Opo, tas ang daming babasagin na. Kasi yung shoe closet ko, ang daming ano doon. Doon ko inaano yung ulo ko, nababasag yung glass. Dumadating Wait, sa... inuuntog mo? Oo. Zena? Tapos umiinom ako ng mga kung anek-anek. Hindi. Sabi ko sa inyo, medyo ano ko talaga. Wait, Kaya depression is not a joke ha, guys. Hindi yan but joke. wait, you tried Oo, ilang beses po Oh akong... my gosh, Zainab. But how old were you? Pero then? bagets-bagets pa naman ako nento. Like Talagang... what, 12? 13? Hindi po. Parang 15? 19, 20. Ganon. Oh my gosh. Opo. Please don't do that again. Buti na lang. But did you see a doctor? Yeah, opo. Did you seek Opo. therapy? Opo. Nag-ano ako talaga, nag-consult Praise ako. And That's serious, ha? Pati nga, kukulang na Oo. lang lahat na ng pwedeng, yung sasabihan ka, ma-encourage ka, mga ganun. Nagpapupunta talaga ako ng ganun. Para lang maintindihan ko yung nangyayari sa buhay ko. Kasi bigay na ako eh. Saan pa ba ako kakapit? Meron ka bang life verse? Don't let anyone, nasa tattoo ko to eh, to dim your glow. What do you want to say to all your fans? Yung mga fans ko talaga, dito ko para hindi mapagod, magbigay ng saya, magbigay ng inspirasyon, lalo-lalo na sa mga naging fans ko lately, mga single mom, na nakaka-relate din sa life ko, na parang kung ako kinakaya ko, what more sila, yung parang maging inspiration sa lahat, lalo na sa mga kabataan na nakakaranas na feeling nila katapusan na ng mundo.